Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, December 16, 2024. Dow G ulit yung kandila na nilabas ng ating market. So, nag-close tayo ng 6,615.16. So, talagang tipid na tipid yung galaw ng market natin. Negative 0.02%. Pero maraming pumitik sa mga small caps. Sa mga big caps natin, wala talaga kasi nga another net foreign sell ulit tayo. So, sinasagad yung market natin, negative 425.9 million. Net foreign sell na naman po tayo. So, wala na yung pambudol lang yung 1.3 billion na pumasok sa market natin last Wednesday o Tuesday dito sa PSE market. Pero maraming gumalaw dito sa mga small caps na stocks natin. So mukhang nandito na yung dito na nagpupuntahan yung mga traders natin at yung iba siguro kaya wala tayong foreigners yan, nandun sila sa crypto. Kasi another all-time high, si crypto natin nag 106,000 per USD per Bitcoin na naman. So market si crypto. Tapos futures ng US market natin is okay na okay din siya. So, kaya medyo sagad talaga yung galaw ng market natin. Anyway, so pag-usapan na lang po natin kung sino yung mga gumalaw for today's trading natin. So, syempre, number one, listahan pa rin natin. Malaki yung volume na naglalaro sa price action ni dito. So, meron siyang 6.58%. So, mukhang magtatouch siya ulit sa MA 100. So, congrats so merong dito, hindi pa rin bumibitaw. So, ang taas na ulit ng price natin and meron siyang 6.5 million net foreign buy. Ayan. So, nandito yung mga yung ibang foreigners ng market natin. Tapos si SCP, ayan. So, natuloy na yung breakout natin. Another 4.29%. Pero net foreign sell siya, negative 19.57 million net foreign sell. Si ASEN, ayan, finally, bottom na nga yata yung nakita natin sa kanya last Friday. So, nag-up siya nag-bounce siya ng 5.65%. So, nagkaroon na siya ng technical bounce. Meron siyang good news kanina eh. So, yung bumili siya ng stake doon sa nabalita na rin yun eh, last Friday pa, pero parang ngayon siya nagkaroon ng epekto. So, 1.56 million net foreign buy. So, eto lang, si ABG natin, meron nga siyang mga balita with regards sa backdoor listing sa market natin. Kaya lang, tinapon naman siya kanina pagbukas. So nagkaroon siya ng trading halt kasi 'di ba? And then nagbukas na siya so negative 19.85%. So may mga trap yung mga stocks natin. So meron siyang 42K net foreign sell. Kasi yung paborito natin si Plus. So another breakout candle, meron siyang 2.6% na galawan. So ataw dito, negative 6.34 million net foreign sell na lang siya. And then si ABA, ayan. So finally, nakabawi na siya. So nung mga Thursday at saka Friday, naglalaglagan yung price action niya. So nag-bounce na siya after niyang sabihin na babayaran daw niya yung mga meron pala siya dividends noong 2020 na hindi pa niya nababayaran tapos sa mga shareholders tapos ngayon babayaran na daw niya. So kaya siya pumitik ng 10.91% and meron siyang 1.36 million net foreign buy. So yun nga, yung galaw na market natin, wala talaga. So medyo deads muna yung mga big caps na stocks natin. Meron pumipitik dito pero karamihan nalalaglag pa rin yung mga price. So ang mga traders natin nandito talaga sa mga trending stocks na pinag-uusapan natin o yung mga small caps na stocks. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pa kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. So tamlay ulit nung review natin kasi mga pickups natin wala. Or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Ayan. So yung mga kaya nga binabantay natin is mga small caps. So deads na deads yung mga big caps na stocks natin. Okay? So yung mga subscribe maraming salamat sa usual na viewers. Company reviews, profit or loss, mga sample trades, basic indicators, so nag-aral ka ba over the weekends, fundamentals, yung risk management, plus basic PSE stock market studies naman natin. Okay? So double check mo na lang yan. Tapos sa crypto, follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play turn games.
Social media, Facebook account na Palawi Traders. So check na lang po yung mga posts and yung ating Facebook page na Palawi Traders. Ayan. So check mo na lang. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, US, and cryptos. Twitter, so ano ba yung mga na-post? Konti lang na-post ko na ano yung balita sa market natin for today. Okay. So, biribad pa rin tayo, 495 million net foreign sell. So, pag ganito yung mga nakikita natin, malamang sa malamang, wala yung Christmas rally natin and then nanganganib yung support doon sa bantang 6,500. So, tinamaan ngayon yung properties ulit, negative 0.44, industrial negative 0.89, and then mining stocks, negative 1.01%. Ayan. So, doon tayo sa mga trending stocks talaga tatambay ngayon. So foreign funds sold, BDO, BPI, Security Bank, ano ba to? FFI, parang hindi ko lang nakita to. AP, CREC, CNPF, DNL, AC, AGI, DMC, Ali, Double Dragon, Robinson, Globtel, at saka si Converge sa mga binenta. Foreign funds bought, so China Bank, East West, Metrobank, ASEN, Alter, Meralco, SCC, Keeper, MBC, ABA, A-Rich, PhilRich, MEG, MRC, at saka si Dito naman. Buti pa si Dito, ano? So, recap, 6,615. So, pinipitik-pitik lang yung mga stocks pero medyo delikado. Ayala Corporation, meron siyang dividends pero preferred share siya. So, ito yung closing na market. So, yun nga. Um, medyo nagpabalik na market natin si ASN. So yun nga kasi nag-bounce yung price action niya. CNPF, kinain din niya yung yung breakout niya, nag-drop din siya 6.67%. So wala pang karga yung mga big caps. Bloom -4, puro nag-uukay tayo. Converge -3.8, JT Cap -3.7. So alisan muna yung mga investor. BPI 2% positive, Metrobank 1.6, SM 1.35%. So talo pa rin yung mga big caps na stocks natin. Okay. So ito yung pinaka-catalyst natin kay ASET. Nag-gain siya ng, parang mali yung term, dapat buys 49% stake of solar farm in Bangladesh. Kasi nakalagay gains 49%. Akala natin na nag-earn siya ng 49% sa trading. Pero hindi. 49% yung kanyang investment dito kay Solar Sonagazi Power Plant in Bangladesh. Ayan, doon siya nagkaroon ng investment. Okay, so Double Dragon, may cash dividend, kailang preferred shares, easy call to execute a share sale agreement. Ayan, patayin nyo din to. So meron siyang agreement with TDG Ventures. ASN, okay na yan. JT Cap, meron siyang cash dividend. Pero sa preferred shares, mukhang mahina yata yung Asian markets natin kanina umaga. MegaWorld, lumalaban yung price action nito. Plans to launch 2 to 3 new townships in 2025. So it can be a great sign for the health of market. Wala kasi tayong foreigners. Anyone who bought ABA for the stock dividends been denied for years. Ayan. So babayad na rin daw siya. So congrats doon sa mga may hawak sa kanya no last 2 weeks. Kala natin sasadsad na yung price action niya. Ayala Corporation 852. So mataas pa yung upside. Bitcoin so nag-160 nga yung pinakamataas niya kanina. Last full week of trading natin. So baka pala after ng holiday, 'di ba? 16 ngayon, 23, 'di ba? Baka meron tayong mga long weekends na naman. Ayan. So abang-abang tayo kasi yung mga nagko-cause ng drop pa ng ating mga stocks. Corporate stories galing kay Phil Stocks. So PERC is expanding Nabas Wind Farm. MegaWorld plans to launch at least 3 new township. Ayala is undergoing major reinvention. Jollibee, another strong year daw siya. And then si ASEN. Meron siyang North Luzon Wind Project in Ilocos Norte, honored as at the Department of Energy Sustainable Energy Award. Ayan. So meron pala siyang award. Ayan. Dami balita ni ASEN. Share buyback tayo, ATI, AGI, Robinson, at saka si Ali. Tapos yung mga galawan last week. So panalo si Alter. Panalo ulit siya ngayon. Umakyat siya, di ba? Nag 5% yata kanina sa closing natin. Umakyat din pala siya. Oh.
8.5%. Okay? Pero sells 23% stake to Temis Group. Mukha hindi masyadong gumalaw si Ferro ngayon. So ABA gets approval for 2020 stock dividends. Ayan. So yan yung pinaka highlights ng mga balita natin for today. Okay? So at least may gumagalaw, hindi kagaya nung last week kahit small caps sina dito PHR lang yung napapansin natin na nagpapalitan ng gain sa market natin. Okay? So yan, patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Bukas po yung ating Patreon channel. So kung gusto mo ng guide, double check mo lang po yung mga nakalagay dyan na uh, minutes o mga information about sa Patreon naman natin. Okay, so hopefully makabawi yung mga alaga nating AI stock sa US market. Naglaglagan sila nung Friday na naman. Okay? So, okay. So, ano ba range natin? 6.9 tsaka 6.5. So, incline pa rin ako na mag-retest tayo. Although parang Dow G na siya, di ba? Nagda-Dow G siya, pero lumalabas pa rin kasi yung foreigners. So kaya incline ako baka meron tayong shakeout dito sa below 6,500. Ayan, brace na lang tayo. So 6,615, negative 0.02% and matamlay nga yung galaw natin. So very, very sideways yung RSI and ganun din. Although parang bullish yung yung itsura ng MACD, no? Hindi siya masyadong bumabagsak kasi nga medyo pinipitik siya pabalik. Pero alam natin niya, mahina talaga yung market kasi wala yung foreigners. Okay? So, tingin tayo sa mga winners. ABA. So, may mga volume to mga to. So, good news kay ABA, 10.91%. Si Dito, lakas ng volume ngayon ni Dito, no? Hindi siya nawawala, no? Oh, 60% pa rin panalo yung mga may hawak sa kanya. So, yung F follow-on offering yung mga binagbenta, panalo kayo. So, 6.58. Sino pa? Si Alter, another good candle para kay Alter, 5.88% ASEN. So hopefully yan yung bottom. Meron siyang 5% na gain. Tapos si ECP, wala no. May balita siya kanina. SCP, ayan. So tulis din ng mga kandila ng mga to pag pinitik talaga, no? ABS, ba nagkaka-volume, 4%. Upside, sino pa? Si Home. Ayan, finally, 3 point, nakakita tayo ng green 3.28. Yung paborito natin, si Plus, 2.6. Si REC, nakabawi siya, no? 2.48. Tapos si Megawide is 2.46%. Okay? So dito tayo sa mga losers. So nanguna nga po sa listahan natin si ABG. Pagbukas, walang sumalo sa kanya. So kaya siya bumagsak. CNPF, kinain yung gain na 4% natin. Ayan. Sino pa? Si PHR, minus 4%, kinain ulit. So parang nilalaro na lang yung mga stocks natin na Bloom. Ito, nag-uukay, minus 4%. Converge, minus 3.8. CPG, nagpo-pullback na, minus 3.6. FCG, minus 3.57. GGS, nag-hukay, minus 2.49. Pure Gold, kala ko breakout na to 2.42% sa closing. Shield PH, minus 1.88%. Okay, so marami pa rin yung laglag sa mga alaga natin. Tingin tayo dito sa global markets. Nangyari dito. Okay. So, sideways lang yung galawan nila. Last Friday po dito sa US market. And makikita natin dito yung futures, mga maganda. No? So, 0.70 si futures sa S&P, Dow Futures 0.09, Nasdaq 0.27%. European markets drop lahat to. Asian markets, mahina din. Ilang araw nang mahina sa di ba? Pag nagre-review tayo, either mix lang or mapula. Ayan, so mahina. Mahina yung global market natin. Tapos sa crypto, at dito yung mga traders natin. So Bitcoin 104, Ethereum 3.9, tsaka si BNB is 708. So Dodge, hindi masyadong gumalaw. Bumaba na siya na 0.4. Shiba, drop siya ngayon. Asan siya, Tepicoin natin. Tingnan natin. Minumonitor ko din yun eh. Ayan, nandito siya. So, laki ng market cap niya, 9 billion. Okay, so anyway, maganda pa rin yung galaw ng
cryptos natin. Okay? So, pag-usapan natin at medyo maganda naman pag-usapan kahit papaano yung mga trending stocks ngayon kasi magaganda yung mga galawan, yung mga sipa. Okay. So, nag-close the gap si dito natin at tinulak talaga yan, no? So, nag-gap siya. So, tingnan nga natin yung bukas bukas natin malalaman kung mauntog tayo dito sa range kasi ito yung drawing natin sa kanya last time naman. So, nasa na yung pinaka niyan. So, final testing natin bukas dito sa 1.7 naman. So, ang galing ng galaw niya, no? 1, 2, pangalawang bounce na ni dito natin. So, 6.58% and meron siyang 6 million at foreign buy. So pwede nating tanggalin to kapag nakalampas ulit tayo dito sa MA100. Pero kung titingnan ko yung picture lang maganda yung niya, pinakita na niya ngayon. So last Friday medyo matamlay kasi yung galaw ng mga stocks natin. O okay yung niya, may momentum na yung nabuhay na yung RSI ni dito. Tapos meron tayong volume pa sa kanya. Okay? So wala ibang ma-trade, no? So nandito nakapok sa mga trending stocks talaga yung traders natin. Hopefully mag-breakout and sampa ulit tayo dito sa 1.9. Panalo yung si Summit Telco, no? Kapag umabot siya ulit ng malapit sa 2. Kasi halos 100% yung investment niya. So, meron ding actually may nagpo-protect talaga sa kanya. Makita mo dito sa hindi siya nawawalan ng yung net foreign buy. Okay? So anyway, technical charts sa ngayon is very good si dito natin. Okay? Next, SAP. Shake out ako dito dati Okay, so nag-breakout na siya. Nag-shake out ako dito yata sa candle na to eh. So saka naman umarangkada yung galaw niya. So okay, breakout after breakout and on the way na siya sa retesting niya. So ang laki ng range niya, no? So tignan natin sukatin natin. Laki. 15% yung nangyari sa kanya. So tignan natin, pabalik siya ulit. Hopefully hindi siya mauntog. Pero parang parabolic na yung itsura ng RSI natin, no? Okay, so wala pa naman sa overbought, pero laki ng volume. Sabi ng iba, cross trades daw, pero laki oh. So 4.29% si SCP and meron siyang yun lang 19 million net foreign sell. Hopefully maka-survive tayo dito sa 9.9 kasi bullish siya eh. Pag nag-breakout yan, ayan, 10.5 na yung next na target naman natin sa kanya. Kaya lang meron siyang net foreign sila. Tingnan natin bukas ko ano reaction ng market naman natin dyan. Okay. So, ASEN, mukhang bullish na to So, pabalik na siya ulit sa MA9. Hindi pa naman siya umabot, pero malakas yung sipa niya kanina. So, hindi pa rin naman siya nakakawala sa downtrend. Pero naumpisan na niya, no? So, hopefully, yan yung reversal ni ASEN. So, malayo pa naman tayo sa RSI 50. Nag-double bottom yung RSI niya. RSI 18. Okay, so malakas siya ngayon, malakas. Pangit. Rather, maliit yung kadila natin, pero malakas yung malakas yung sipa niya. So 5.65%. Wala lang siyang foreigner, no? 1.56 million net foreign buy. So nakatulong na rin siguro yung mga sunod na meron siyang news. Ayan, ganyan pa rin naman yung chart natin. Pero good news yan pag nag-breakout siya dito, may konting rally ulit tayo ng pabalik dito kay ASEN natin. Okay, next, ABG. So nagbukas na. So pwede na ulit laruin tong si ABG natin. Kaya lang nag-drop. So yung mga naipit dito sa antay na lang ulit. Pero bakit ganoon? Parang isa lang yung bumili, no? 17 trades lang siya, oh. So negative 19% yung ating ang galing naman ng mga traders na to, no? So mantakin mo bago yung nagkaroon siya ng trading halt dito. Parang nakalabas na karamihan kasi biglang sinagad yung yung price action, no? No, bigla nawala yung buyers natin, no? So tingnan natin. Malay mo mag-bounce siya diyan sa MA 20 na, no? Pinaka-support natin sa kanya 18.9. So tingnan natin, hindi pa naman tapos yung usapan dun sa backdoor listing nitong si ABG natin. Okay? So yun nga lang, lakas man trap nito si ABG minus 19%. Okay? Next, paborito natin plus
So tuloy-tuloy, maaga nga yung yung benta ko ulit dito kay Plaza. So nag-breakout ulit, another good candle. Didiretso ba natin to? Malayo eh. So medyo bias tayo pag garing galaw niya. Pero kung siya, all-time high. So, wala resistance, di ba? Wala siyang resistance. So, watch mode tayo kung hanggang sa mauntog itong si plus natin. Kaya lang, yun nga, overbought yung yung price action. Pero may volume kasi, buhay kasi yung niya eh. So, kung pakonti-konti lang siguro kaya niya, wag lang mag-spike ng yung ganito, sobrang lakas na di magkaroon siya ng Dow G. Pero wala pa naman, di ba? So, hopefully meron pa. Makabenta pa tayo ng mas mataas kay plus. So balik ulit sa 20% yung gains natin dito. So 2.6%, meron siyang 6.34 million net foreign sale. Catalyst, earnings pa rin naman. Earnings pa rin yung nakikita natin dito. Tsaka maganda kasi yung niya, price action niya. 9 days to go bago magpasko. Okay, tapos lastly si ABA. So babae na daw siya kaya binalikan siya ng mga traders. Yung pala yung iniinda niya nung kaya nagkaroon siya ng shakeout. So bumalik siya. May konting untog sa MA, tama ba? O may konting untog sa malapit sa MA9. Pero tignan natin, magre-reverse yung sentiment natin kapag nakabalik ulit tayo mga 0.7, no? 0.7, 0.68 na range natin. Kasi pupunta ulit dito yung yung price action niya. So bantayan natin. Saka siguro naman sa tagal na bearish si Aba, baka mapansin na rin siya. Tagal na rin eh. So since yan, October, 'di ba, nag-start siyang mag-drop ng price action. So medyo solid yung candle natin, 10.91%. Pero maliit lang yung net foreign buy, 1.36 million. Net foreign buy naman. Okay, so yan na lang muna yung ating review sa market. So tulog yung mga blue chips natin, kaya ang madalas natin makita is yung mga galawan ng mga penny stocks at saka yung mga trending na stocks natin. No choice. Walang volume sa PSE market natin. Okay, so yun na lang muna yung ating review. So baka tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo lang tayo. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guides sa trades market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.